Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin si Sara Duterte. Siya po ay nagsalita dyan po sa rally ni Isko Moreno dyan po sa lungsod ng Maynila. At grabe po ito mga kababayan. Ito po yung tinatawag na negative campaigning. Sinabi pa naman ni Yorme Isko Moreno sa kanyang mga speech dyan po sa Maynila na ayaw nila sa negative campaigning. Ayun ang sabi ni Yorme Isko Moreno, kahit ulit-ulitin ninyo yung mga videos niya, ayaw niya raw ng naninira, basta ipapakita niya lang daw yung kanyang mga plataforma para po sa lungsod ng Maynila. Pero ito mga kababayan, buong speech ni Sara Duterte mga kababayan, puro paninira, puro panlalait mga kababayan. Ito, paririnig ko sa inyo, yung nilait-lait niya, yung isang congressman na tumatakbo sa ticket ni Mayor Hani Lacuna. Etong congressman na to kasi ay isa sa Quadcom o isa dun sa good governance, good government. Diyan po siya nag-iimbestiga sa kanyang confidential funds. Yung budget niya sa DepEd, pati yung sa confidential fund diyan sa Office of the Vice President. So, etong mga to, naggumagawa lang naman ng kanilang trabaho, ay binanatan po ni Sara Duterte. At hindi po issue ang pinag-usapan. Physical po. Physical na panlalait. Kasi wala siyang makitang wala siyang makitang pangsagot dun sa issue. Kaya ang ginagawa niya, panlalait. Grabe mga kababayan, kala mo naman pagka, kung di lang salamat Dok magkakaganyan ba yan? Kung di lang milyon-milyon ang pera na ito, mga kababayan, di naman magkakaganyan yan hindi kikinis yan di ba? Kaya salamat Dok Tapos grabe, nilait niya yung isang congressman na ang ginagawa lang naman ay nagtatrabaho, naghahanap ng katotohanan. So galit na galit siya kasi dalawang congressman po, si Congressman Valeriano at si Congressman Joel Chua. Yan po kasi yung dalawa na talaga namang kasama po dito po sa naghahanap ng katotohanan. Nagtatanong kung saan dinala yung mga confidential funds ni Sara Duterte. Pero pinag-initan niya mga kababayan, nilait So, negative campaigning. Mga kababayan ang ginagawa ni Sara Duterte. At simula umpisa matapos yung kanyang speech, puro Duterte, puro paninira kay Presidente Marcos, puro paninira sa gobyerno. Ang itinataas niya si Amy Marcos daw mabait. Si Amy Marcos daw ibang tao. Ibang-iba daw kay Bongbong Marcos. Ayan po yung narinig natin dyan mga kababayan, negative campaigning. Mamaya paririnig ko yung mga pinagsasabi niya mga kababayan. At pag-uusapan din natin, ito pang isang iyakin. Ito naman si Sam Bersosa. Kasi di ba pinapagpaliwanag sila ng COMELEC dahil po sila ay nakitaan ng ebidensya ng vote buying. Kasama po niya si Isko Moreno, so dalawa po sila. Ito si Sam Bersosa, imbis na magpaliwanag na lang sa COMELEC, ang ginawa niya, naghanap ng maituturo. At parang bata na umiiyak-iyak, nag-live mga kababayan at parang bata na umiiyak-iyak. Sabi niya, bakit ako pinagbibintangan ninyo? Ito, vote buying, Pumunta pa ako rito, O para ipakita sa inyo, ito yung vote buying, Hindi ako, bakit ako pinag-iinitan ninyo? So, ganun po yung ginawa ni Sam Bersosa, parang bata. Ibang klase pala tumirada. Ito, kala ko mabait ito. Hinahayaan ko nga lang siya Kasi parang sa tingin ko, parang okay naman Ang problema, walang iya. Naghanap po ng maituturo para lang mapagtakpan yung kanyang ginawang vote buying. Magpaliwanag ka na lang sa COMELEC. Ang problema dito kay Sam Bersosa, nagturo-turo mga kaibigan. Pakinggan natin yung kanyang pagtuturo. Ibang klase, parang bata. Ayan Ano meron dito? Nandito kayo sa live ko. Nandito ko kami ngayon sa San Andres Complex. May nangyayaring bigayan dito ng pera. Kasi kakalabas lang ng kakatext lang sa akin, merong nagaganap na COMELEC na nangyayari. So ang ginawa niya, pumasok siya doon sa San Andres Complex. Tas nag-live trespassing.
Di ba, trespassing yun. Kumaga, hindi naman siya imbitado pero pumunta siya. At ngayon, nagbibintang. Meron daw vote buying dun sa lugar na yon. Nako, Sam Versosa, siguraduhin mo yung binibintang mo ha. Baka naman mawaw mali ka dyan. May kaso ka na sa Comelec, baka makakasuhan ka pa ng cyber libel kasi naninira ka, sinasabi mo na na merong kandidato dyan na nagkakaroon ng vote buying. Eh ikaw, Comelec ang nagreklamo sa'yo, Comelec ang nagtatanong sa'yo. Pero ikaw, nambibintang ka ng kapwa mo kandidato. At pumunta ka pa dyan, siguraduhin mo na meron kang ebidensya para mapatunayan mo yung binibintang mo. Kung hindi, cyber libel ang balik mo, paninirang puri yan. Nangyari na kami daw ang nagbabayaran, nirereklamo kami ng sa Comelec. Pero nandito ako sa Sports San Andres Complex, nagbibigay ng 1,000 ngayon sa mga kababayan natin. Nakasalukuyan nakalak yung gate. So nananawagan ako kay Comelec Commissioner Garcia na ngayon ayaw kami pagbuksan. Nagbibigayan ho ngayon dito. Parang bata. Ano ka ba naman, Sam Versosa? Parang kang bata, nagsusumbong. Nagsusumbong sa Comelec. Walang yaya. Paano pag naging mayor to? Sumbongero pala to. Kanino to magsusumbong? Ha? Nako, Sam Versosa, ano ba naman niya? Parang bata. Ito pa, Comelec. Puntahan niyo po rito. Nagkakabigayan po rito na 1,000. Ikaw, magkano ba pinamimigay mo? Spam. Tapos may mga bigas-bigas pa. Ito talaga to, ibang Kala mo, hindi niya ginagawa talaga no? 1,000. Hindi ko alam ba't ako yung nirereklamo ng bigayan ng pera. Nag-ahos-tahos lang ako dito sa San Andres. Ngayon, nandito ho sila. Hindi, ganito yan, Sam Versosa. Magpaliwanag ka lang sa Comelec, sapat na. Patunayan mo, hindi totoo, sapat na. Ang problema sa'yo, iiyak-iyak ka dyan, pupunta-punta ka dyan sa lugar na tas pagbibintangan mo yung mga tao dyan na nagkakaroon ng vote buying, hindi mo naman trabaho yan, trabaho ng Comelec yan. Tapos para kang bata, iiyak-iyak, susumbong-sumbong. Gusto niya ba ng mayor na ganito? Parang bata. Kaya mga taga Maynila, gusto niyo ba ng mayor na ganito? Pag meron pala siyang kasalanan, pinagbibintangan siya sa kasalanan, gagawin niya magtuturo. Dalawa sila si Isko Moreno sa Sam Versosa yung napagbintangan nagpinapagpaliwanag, may show cause order, magpaliwanag kayo kasi nakitaan kayo ng vote buying. Paliwanag mo na lang. Wala nga yan, nagtuturo. So, yun ang problema ngayon. May lumabas na balita sa Inquirer, nakita ko, na nirereklamo daw kami ng vote buying. Pero ito ang vote buying. Nandito kami sa San Andres. Kumusta ko kayo rito? Nandito kami ngayon sa San Andres. Nirereklamo kami. Pero pagdaan ko rito, sabi ko nangyari, may bigayan doon ng 1,000 rito. Ewan ko kung ilang libo pa binibigay. Nananawagan ako, ABS-CBN, GMA at lahat ng mga kababayan natin para itigil na ko yung pagbebenta ng mga at pagbili ng mga boto. Nandito kami ngayon sa San Andres Complex at may kasalukuyang may nagbibigayan ho. Hindi ko alam kung sino nandito pero nandito sila ngayon. Halos madalas ang patawag dito. Kaya sana ho, huwag kayong maniwala doon sa mga fake news ngayon. Kami pa yung babalik na rin na bumibili ng boto. Nasaan yung news? Patingin. May news ngayon Okay, so itigil na natin. Basta yan, nakita natin na umiiyak-iyak itong si Sam Versosa at pumunta dyan para magsumbong sa Comelec. Kasi nga daw, bakit nyo raw siya pinagbibintangan? Na siya yung nagbo-vote buying, meron naman daw nagbo-vote buying dito. Siguraduhin mo lang, Sam Versosa, na may vote buying dyan. Baka mabaliktad ka. Baka kakadakdak mo, bumalik sa'yo. Siguraduhin mo, meron ka may ebidensya, may resibo ka na may vote buying dyan. Ay, nako, Sam Versosa. Para palang bata to, mga kababayan. Kailangan magpaano muna to, magpatigas muna. Bago maging mayor dyan po sa Luzon ng Maynila. Wala pala to. Walang tigas to. Iyakin pala to, mga kababayan. Sumbongero pa. Magpaliwanag ka na lang. Magpaliwanag ka na lang sa Comelec. Patunayan mo na wala. Hindi yung iiyak-iyak ka. Magsusumbong ka. Para kang bata. Walang hiya talaga, Ay, nako, SB. Magpatatag ka muna. Hindi ka pa pwede maging mayor pag ganyan. Kasi ang mayor, pag binabaratan, hindi basta-basta iiyak. Pag mayor ka na, iiyak ka, magsusumbong-sumbong ka. Sino lalapitan mo? Ay, nako, Sam Versosa. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip kayo.
Huwag po kayo mamili ng kandidato na katulad nito na iyake, na sumbungero, na parang bata. Eh wala. Pag ganito, mahina ito. Tapos, eto mga kababayan, balik na tayo rito. Sa rally naman, nung isang kandidato pa si Yorme Isko Moreno, eto, panay ang banat ni Sara Duterte. Panlalait, paninira. Ewan ko mga kababayan kung bakit ganito. May nabasa nga akong comment mga kababayan nung sabi wala ito Sara Duterte. Wala kang makikitang maayos sa pananalita dito, puro paninira sa gobyerno, negative campaigning. Mga kababayan, pakinggan ninyo, ito nga pagbanat niya sa isang congressman dyan po sa ticket ni Mayor Hanny Lacuna. Ito na po kung anong nangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Wala pa. Tuwa-tuwa siya sa ginagawa niya eh. Oh. Sa sobrang laki ng liig niya, naiipit na yung boses niya. Huwag niyong kalimutan iboto si Carla Lopez, ang ating congressman. Ngayong eleksyon na ito, ako po ay nandito bilang isang botante din. Magpapaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto ha. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tignan ninyo yung pangako. Yung congressman ninyo dito, alam nyo kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Unang-una, sa sobrang laki ng liig niya, naiipit na yung boses niya. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simbak mo yung mga taga second district sa Juan. Uy! Inakusahan niya ako ng lahat, inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, sana yung congressman ninyo. Ganitong klaseng pagmumukha ang ilalagay niya sa Congressman. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Okay, so ayan mga kababayan. Kung napanood nyo ito kompleto, itong video na ito, talaga naman sabi ko sa inyo mga kababayan, pawang puro paninira, puro panlalait ang maririnig nyo kay Sara Duterte. At tuwan-tuwa naman yung mga nasa Gedli. Amy Marcos tuwan-tuwa. Yan, pati yung kandidato ng Yorme's Choice. Ito yung kinakatakot ko mga kababayan. Ito yung sinasabi ko. Kaya kumalas ako dyan Kasi nakita ko yung mga nasa paligid niya, mga DDS. Mga nasa paligid niya, mga tumitira, naninira sa gobyerno. Yung ba gusto ninyo? Sabi nung iba, hindi, iba yung Isko. Kasi iba naman yung Duterte. Anong iba Ano to? Lumalabas na ang katotohanan na itong kandidato ninyo ay tuta ni Duterte?
Magiging sunod-sunuran to sa mga Duterte, mga kababayan. Kaya, nako, mga kababayan ko, mga taga Maynila, mag-isip-isip po kayo. Sinasabi ko po sa inyo, paulit-ulit, ang iboto po natin ay yung pong kandidato na sumusuporta po sa gobyerno at sinusuportahan naman ng gobyerno para po tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Maynila. Sino po ang binabanggit ko? Walang iba kundi si incumbent Mayor Hani Lacuna Pangan, mga kababayan. Siya po ang magbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan dyan po sa Maynila. Kapag iba-iba po, kapag katulad nito ang binoto ninyo, ayan, nakapaligid po mga Duterte, patay kayo dyan. Sinasabi ko sa inyo, yari kayo dyan. At ito naman, kung iboboto naman ito, iiyakin. Masyado pang malambot, bata pa. Kumbaga, hindi pa pwede maging mayor to kasi, pag tinira mo to, iiyak, tapos magsusumbong. Bata? Mga kababayan, ang hiling ko po sa inyo ay patuloy nyo pong suportahan etong si Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Serbo at ang buong ticket ng Asenso Manileño. Ayan po ang totoo na makakapagbigay sa inyo ng magandang kinabukasan. Hindi po kayo iiwan. Kasi mga kababayan, sinasakop pa ng DDA sa Maynila. Gusto nila makuha Maynila Si Amy Marcos, padikit-tikit na dyan Kaya, ewan ko baka pagdating ng araw, mag-away si Amy sa Kasisko. Pag tumakbo si Amy, mag-aaway ang dalawa. Lahat kasi na naging kakampi, inaway di ba? So, yun lamang po mga kababayan ng aking update. Negative campaigning po ang pinagagawa nila dyan sa Tondo, sa pangunan ni Sara Duterte. Kaya papili po tayo ng matinong kandidato. Huwag po katulad ng isa pa rin na ito na iyakin na parang bata. Piliin po natin yung talagang naglingkod ng maayos sa kabila ng utang, baon sa utang ng Maynila, na itaguyod po ang inyong syudad at nagkaroon pa ng award, Good Governance Award for the very first time in history ng lungsod ng Maynila, mga kababayan. Sa pangunguna ni Mayor Hani Lacuna. Okay, so ilan po, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.